Sumainyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, anya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hanggan ng eskriba, na huwag siyang lumabas ng kagiyan-giyan, tinanong niya ulit si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem patungong Jericho. Inarang siya ng mga tulisan, kinuha pati-bagin sa katawan, pinugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ng isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis na nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ng isang Levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nawa. Lumapit siya. Binusa niya ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalihan. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyan ayon. Dinala sa bahay panluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, lumukot siya ng 2 dinaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung pagkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang ay ipagkapwa-tao sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng kabaw sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, kumain ka, gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kalikasan. Magandang tanghali po ulit sa inyong lahat. Hello. Dito na lang ako. May isang tanong lang po sana ako sa inyong lahat. At kung okay lang, pakisagot lang po ng tama at totoo. Pwede po ba magtanong? Mukhang ayaw ng iba. Tatanong ko pa naman sana kung anong gusto nyo kainin sa tanghalian. Seryosong tanong ko. Pwede po bang pakitaas ang kanang kamay ng taong gustong makarating sa langit? Please, pakitaas ang kamay mo kung gusto mong makarating sa langit. Okay. Thank you. Thank you po. Pangalawang tanong. Pakitaas naman ang kamay ng isang taong gustong pumunta sa impyerno. Wala. Parang ulit, bakit ko po natanong ito? Ito kasi ang tinanong kay Jesus. Panginoon, ano po ang gagawin ko para mapasa akin ang buhay na walang hanggan? Pero ni Jesus, pabalik yung nagtanong sa kanya. Ano ba ang sinasabi? Sabi niya, mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at ang buong lakas. At mahalin
mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, gawin mo yan at makakamit mo nga yung buhay ka. Mga kapatid, marahil katulad ng tao ito, katulad ng eskriba, malinaw sa atin kung paano mahalin ang Diyos. Pero ang hindi malinaw sa atin ay kung paano mahalin ang kapwa. Paano ba natin minamahal ang Diyos? Para marating natin yung buhay na walang hanggan. Lagi tayong sumisimba. Halos yung iba sa atin dito na tumira sa simbahan. Sabi ko sa kanya, ayaw niyo po pag lumabas. Nasa loob na ako ng simbahan para feel ko kasi init sa labas. Ano ba? Ang limit nating magdasal. Ilan sa atin ang nagdarasal ng rosaryo? Di ba? Nagdarasal na ng rosaryo. Asawa niya si Rosario pa. Tapos, ang dami pang rosaryo. May rosaryo sa kanang bulsa, sa kaliwa mayroon pa sa ring. Tapos, ang laki pa ng rosaryo. Sabi ko ba sa kanya minsan, medyo sana, anong kulto ka? Ano ba? Ang limit mo natin magdasal. Halos oras-oras nagdarasal po tayo. Pagising sa umaga, dasal tayo. Sabay dito. Bago maligo, dasal tayo. Di ba? Daw-daw muna. Tsaka buhos. Ano ba? Bago kumain, dasal tayo. Bago lumabas ng bahay, dasal tayo. Sa mga nagmamaneho, di ba? Mayroon ng Santo Niño sa dashboard, di ba? Mayroon pang rosaryo sa rear mirror. Tapos yung rosaryo, put-put na yung Jesus. Kasi laging pag na lubak, hipo ka agad kay Jesus. Ay tumahan siya sa lubak. Ay katayan, hipo. Kaya mukhang pinipig si Jesus pagdating. Dahil napisin na niya. Ito yung mga magdarasal. Bago matulog sa gabi, dasal. Bago kumain, dasal. Malinaw sa atin na ginagawa natin ito kasi mahal natin si Jesus. Mahal natin si Lord. Pero minsan, nakalimutan natin ang isang bagay. Hindi mo pwedeng sabihin sa Lord, I love you, Lord, pero hindi mo love ang kapwa mo. I love you, Lord, ikaw lang. Pero itong katabi ko, hindi ko mahal ito. Mamaya, yari ito. Sabi ko, ako ang nakaupo dyan kanina. Dahil gusto ko yung katabi, yung crush ako. Pinunatan lang ko. Yun na naman ang purpose ko para sumimba. Yari ito mamaya. I love you, Lord. Pero I'm not loving my neighbor. Ito ngayon ang hamon ni Jesus sa taong nagtatanong kung paano siya makarating sa langit. Mahalin mo ang Diyos mo at mahalin mo ang kapwa mo. Hindi lamang yung mahalin mo ang Diyos mo at kalimutan mo ang kapwa mo. Kasi sabi ni Jesus, kung ano ang ginagawa mo sa pinakamaliit o kapatid, ay siya ginagawa mo sa akin. At yung maliit na kapatid mo na yan ang kapwa mo. Ako yung kapwa niyo kasi maliit ako. Cute. Now, ito yung sinasabi ni Jesus ngayon. Tinanong kasi siya ng eskriba, hindi siya puminto eh. Sabi niya, ngayon, sino po ba yung kapwa ko? Sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan ng pagkwento ng buhay ng mabuting Samaritan. Mayroong isang binugbog, nakahandusay sa daan na halos patay na. Dumaan
ang Levita, yung naglilingkod sa templo, sa simbahan. Nakita, tinignan lang, umalis na. Yung pare, dumaan din. Walang pangalan yung pare, di ba lang kung si Father Chico yun. Dumaan, nakita, pagkatapos, umalis. Pangatlo, dumaan sa Samaritan. Nakita niya, huminto siya. Tinulungan niya. Hindi lang niya tinulungan, ginamot niya. At nung nagamot niya, hindi ba siya nakontento? Isinakay niya sa kanyang sasakyan. Hayop ang sasakyan nun eh. Hindi Mercedes-Benz. Siguro Jaguar, kasi hayop din ang Jaguar. Ngayon, dinala niya saan? Sa isang bahay panuluyan. Tapos, sabi niya doon sa may-ari ng bahay panuluyan, alagaan ko ito. Tapos binayaran pa niya. Pagkatapos sabi niya, kung ano pa ang kulang, sabihin mo babayaran niya. Ang tanong ni Jesus, sa tatlong ito, sino ang tunay na kapwa-tao? Ang sagot nung nagtanong sa kanya, yung Samaritana, yung pangatlo. Sabi ni Jesus, humayo ka at gawin mo ang ginawa niya. Mga kapatid, ito po ang isang hamong palaki ko sa atin ngayon. Alam natin paano mahalin ang Diyos. Pero may kulang. Kung hindi natin alam kung paano mahalin ang kapwa natin. Ngayon, itinuturo ni Jesus, nais mo bang makarating sa langit? Ang sagot niyo, opo. Ngayon, mahalin mo ang Diyos mo at mahalin mo ang kapwa mo. Maliit mo, minamahal ang Diyos, pinapahalagahan mo siya. Pero mayroong kulang para maging buo ang pagmamahal natin. Mahalin mo rin ang mahal ng Diyos. Sino yun? Yung kapwa natin. Sino yung kapwa natin? Ito ngayon ang itinuturo ni Jesus. Yung mga nangangailangan. Maaring yung sa buhay natin ngayon, maraming nangangailangan. Madaling magmahal eh. Di ba? Matawag na siya. Bakit hindi ka pa ba nagpapadala? Akala ko mahal mo ako. Di ba? Madaling magmahal. Kung ang minamahal mo ay mahal ka rin. Kaya nga giliw na giliw sa chat eh. Di ba? Kasi pag nagpadala ka, good morning, sweetheart. Ang sagot, good morning to wherever. Di ba? Pag nagsabi kang I love you, may sagot, I love you too. Pag nagsabi ka ng I love you, mwa, chup-chup, mayroon din siyang sagot na I love you too, mwa, malaki pa, chok. So, giliw na giliw ka kasi yung pagmamahal mo ibinabalik sa'yo. Pero itong sinasabi ni Jesus ngayon, handa ka bang magmahal na walang kapalit? Tinatanong ko kayo. Handa ba tayong magmahal na walang kapalit? Talaga? Ilan sa inyong nagre-reklamo dyan? Ilang balik-balik paksa sa napadala ko, isa lamang wala. Ayoko na! Pero mapapadala mo lang ako. Ilan sa atin? At ilan sa atin ang pwedeng magmahal ng kapwa na walang kondisyon? Mahirap. Ang daling magmahal kung ang minamahal mo, mahal ka. Diba? Ang daling magka-crush kung crush ka rin ang crush mo. Pero kung ikaw lang ang may crush ang puso mo. Ito ngayon ang sinasabi ni Jesus. Gusto mong makarating
buhay na walang hanggan. Mahalin mo ang Diyos mo. Yes, Lord, nagawa ko na. Ang pangalawang matinding na minahal mo na ba ang kapwa mo? Nakakaupo. Siya ang malaking tanong. Kasi paano tayo magmamahal sa kapwa natin? Ito sila, yung mga kilalang tao, mga mabuting Samaritano sa panahon po natin ngayon. Mayroong tao na narinig ko na yung sa iba, hindi sa kanya. Taga-Dubai. Mayroong may sakit na balitaan niya. Mayroon siyang pera pampadala sa pamilya niya. Binawasan niya yung pera. Kahit alam niya na mahirap para sa kanya. Hindi yung perang pampadala ang binawasan niya. Yung allowance niya dito sa Dubai. Na alam niya, kabawasan niya sa isang araw na budget. Nung tinanong ko siya, hindi mo ba kailangan ito? Kasi alam ko, mukha pa lang niya nangangailangan siya. Kasi mapuglas siya nung dumating sa office ko. Ang sagot niya, Father, mas kailangan niya. Ang sabi ko sa kanya, dali mo sa office. Tinanong siya ng office, do you need a receipt? Sabi niya, hindi. Yung isang nakilala ko na mabuting Samaritano sa panahon natin ngayon. Noong nandito siya sa Dubai, nagsimula siya, hindi naman ng walang-wala. Pero nung nagkaroon na siya, naghahanap ngayon siya kung sino naman yung nangangailangan. Yun, nag-text na, kailangan ko. Ako yun. Kung sino naman yung nangangailangan. Ayaw magbigay ng cash. Ang gusto lang niya, plane ticket. Hindi siya may-ari ng aeroplano. Pero siya yung bibili ng ticket para sa tao na nangangailangan. Nung tinanong ko siya, bakit mo ginagawa? Ang sagot niya, minsan po, nakailangan din ko. Pero di ba kung di tao tutulog sa akin? Ito ang mga ilan sa mga mabuting Samaritano sa panahon natin ngayon na nagsasabi, ang kapwa ko ay yung mga taong nangangailangan sa paligid. Pag sinabi mong neighbor sa Pinas, anong translation nun? Kapitbahay. Ibig sabihin, yung kapitbahay mo, hindi yung 1 kilometro mula sa bahay niyo. Yung kapitbahay mo, yung sa kabila na kapag nag-away sila, rinig mo. Kaya nagtichismis mo sila, nag-away naman ng kapitbahay ko. Sila yung kapitbahay mo, yung malapit sa'yo. Who is your neighbor? Siya yung taong alam mo na nangangailangan sa buhay niya ngayon. Siya yung taong alam mo na higit na nangangailangan sa buhay mo ngayon. Sino siya? Nanay mo? Tatay mo? Kapatid mo? Pero hindi lang yun. Hindi niya sina ang neighbor ay hindi yung bahay niyo. Sa kabilang bahay yun. So hindi yung taong malapit sa puso mo, kundi malapit sa buhay mo. Siya ang neighbor mo. Maaaring yung tao na yan na sinasabi natin, malapit sa buhay natin, maaaring hindi natin kakilala, pero alam natin na may pangangailangan.
Maaaring siya ngayon ang katabi mo. Kilala mo ba ang katabi mo? Mag-ingat ka. Diba? Ito tayo ngayon. Ano ang naging hadlang sa may ipagkapwa-tao natin? Sa maging mabuting neighbor natin? Mga kapatid, minsan wala naman tayong iwala sa kapwa natin. Ilang beses ka nang naloko? O ilang beses ka nang nanloko? Diba? At minsan dahil dito ang hirap makipagkapwa-tao. Si Jesus, ilang beses siyang niloko. Tinuturing niyang best friend, ipinagbili siya sa 30 pieces of silver. Hinutas siya ni Judas. Sino si Judas? Siya ang pinagkakatiwalaan ni Jesus kasi siya sa kanya itinatago yung pera ni Jesus. Pero hinutas siya ni Judas. Si Peter, na lahat ipinanako kay Jesus. Pero iniwanan siya. Kaya ang ginawa ni Jesus, nung muling nabuhay siya, pagbalik niya sa kanila, hindi niya isinumbat lahat ito. Anong sabi niya? Peace be with you. Ang isang nakikipagkapwa-tao ay tunay na nagmamahal. Ito ang hamon ngayon sa ating lahat. Gusto mong maging mabuting kapwa? Do not stop loving. Please do not. Ilan na sa atin ngayon ang ayaw magmahal kasi nasaktan? Sakit. Diba? Sakit. Nakita ko lang kamukha niya, nagalit ka na. Naamoy mo lang perfume niya. Nagalit ka na, kaya ayaw mo na sa brand na yan. Iban niyo yan. Hindi ganun kadali. Pero sabi nga nila, kung gusto mong magmahal at mapatunayan na tunay na nagmamahal, ay kung nasaktan ka na dahil sa pagmamahal, that is love. Nasaktan ka na ba sa pagmamahal? Amen. Hirap sagutin, no? Hirap. Pero ito ngayon ang hamon sa ating lahat, mga kapatid. When you love, be ready to be hurt. Dahil ang minamahal mo ay kapwa mo tao. Hindi yan anghel. But do not stop loving. Tingnan niyo ang tunay na nakipagkapwa tao. Si Jesus. Sinaktan. Iniwan. Pero hindi siya tuminto ng pagmamahal. Ilang beses mo siyang pinalito. Ilang beses mo siyang iniwan. Ilang beses mo siyang sinumbaran. Ilang beses kang nagtampo sa kanya. Pero, nagtampo ba siya? Hindi. Tuwing mabubulunod ka, tinanggihan ka ba niya? Hindi. Because He Himself is not stopping to love. So please, do not stop loving. Mahirap? Mahirap. Masakit? Masakit. Pero yun ang nature ng buhay natin bilang tagasunod ni Kristo, ang pagmamahal. Gusto mong makarating sa langit? Mahalin mo ang Diyos mo at mahalin mo ang kapwa mo. Sino ang kapwa mo natin?
hindi yung mga taong laman ng puso natin, yung kapwa natin, yung mga taong nandyan sa paligid natin na higit na nangangailangan kaysa atin. Sila ang kapwa natin. Kaya pagkatapos ng bisang ito po ang hamon ko sa atin na makipagkapwa ka. May isang kaluluwa ka lang na may balik sa Diyos sa pamamagitan ng pagdala ng Diyos sa Kanya by loving that person is more than enough to tell the Lord that I want to go to heaven, Lord. That's why I'm doing this. Malungkot. Diba? Hello? Malungkot. Pero ito po ang hamon sa atin. Mga kapatid, hindi ko madali ang pagmahal. Pero likas sa pagkatao natin ang nagmamahal. Kaya please, sa muling pagkakataon, huwag kang huminto sa pagmamahal. Magmahal ka kahit masakit. Kasi yan ang nature mo bilang tagasunod ni Kristo.